rest assured in your great love. All magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, when the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning breaks, we are children, give you praise. You are magnificent, eternally Good man. I would like to invite everybody for this to worship the Lord your God corporately. Due to the schedule brown out, that's why we held that yesterday. Hopefully that you are with me in the line of our live streams. This is my work. I am the body of Christ. I am the church. Whoever will come near to me will, you meet the Lord through the words that coming out from my mouth. At magandang tanghali sa lahat all over the world. So magmi-mix na lang tayo ng ating dialects for understanding. Dahil kagabi, ginamit na natin yung English. So ngayon ay it's a matter of my conveying the message, the real message for all eagles. Alam niyo ba kung bakit eagle ang tawag sa akin? Sapagkat ako po ay isang agila in the spiritual sense. Kasi ang Panginoon natin ay pinili niya ang agila na maging halimbawa ng kanyang character. So if you know Jesus and follow him and if you want to be like him, of course you have to know more about him. The more you know about him, the more you become like him. So we're here sa Ulumulok at everybody knows kung saan yung lugar na to. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung sinabi diyan sa Isaiah. Our text for today is Isaiah 30. Yung ginamit natin kagabi, Isaiah 30, doon sa Who Compares. Dahil yung kanta natin, Who Compares. Una, I want you to have a glimpse of gaano ka-powerful ang ating Diyos na ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Isaiah 30, siguro sa Ilonggo, para mas maintindihan. Diretso na tayo. Josh will
read the Ilonggo portion yung sa who compare, sino makakumpara sa Diyos nga ini. You know, knowing this powerful God is very important. This is a very main thing that you have to do in order for you to have faith. We also read about Hebrews 11 telling us that faith is a now thing. How would you believe? How could you trust sa Diyos na hindi mo kilala? Kaya magkaroon tayo ng pagkilala, kaalaman galing mismo sa kanyang salita para may idea tayo kung paano at sino siya sa buhay natin para ilagay natin yung trust natin sa Diyos na ito. Again, Jesus Christ is alive. Buhay siya, kaya nga po, kailangan po nating i-reintroduce ang Diyos na gumagalaw ng lahat. Ang Diyos na gumawa ng lahat, ang Diyos na may prinsipyo mula kalangitan hanggang sa ilalim ng pinailalim, and the whole entire universe are all governed by His principle. Take a look doon sa Isaiah 30 na sinabi niya sa Ilonggo. Isaiah 40, verse 18. Gano sa kasinobala ninyo ikumparar ang Diyos? O kung sa ano bala ninyo siya ipaanggit? Anggid-anggid. Sa Diyos bala nga ginahimo lang sang kanday, kag ginahaklapan sang bulawan, kag ginadikorasyunan sang pilas ng mga kadena, o kung sa Diyos bala nga kahoy nga matig-a nga hindi nagabok, na ginapahimo sa ibol ng mga tawo bilang halad, ginapahimo na ini sa isa ka maayo nga panday agad hindi matumba. Wala bala kamo nakahibalo o kung nakabati? Wala bala may magsugod sa inyo kung paano ginimo ang kalibutan? Para ni sa mga ETS, okay? Inhimo ini sang Diyos na nagapungko sa trono sa ibabaw sa kalibutan, kag ang katawan sa idalom daw pariyo lang kadagmay sa mga tibakla sa iya panudok. Kinhumlad niya ang langit na daw sa kortina. Kinhumlad niya ini nga daw sa tulda agud puy-an. Pinakuhaan niya sang gahom ang mga panulo sa kalibutan kag ginapakawalay pulos sila. Pariyo sila sa tanong nga bag-o lang gintusok na halos wala pagani nakapanggamot. Kag ginhuyop sila sa Ginoo, kag nalaya sila, dayon ginpalig sila sa buhawi, pareho sa upa. Nagsiling ang balaan na Diyos. Sa kaysino bala ninyo ako ipaanggit, may ara pa bala sang pareho sa akon? Tangla kamo sa langit. Sino bala ang nagtugas sining mga tituon? Ang nagtugas sina amo ang Diyos nga nagapagwa sa kada isa sa ila, samtang ginatawag niya sila sa ila mga ngalan. Sa iya pagagamanan, wala sing isa sa ila na nadula. Amen. Amo nakatawan sa Israel ng mga kaliwat ng hapon wala sa Diyos. Wala bala kamo mga hibalo kung makabati na ang Ginoo amo ang wala sing katapusan ng Diyos na nagtugas sa bukos na kalibutan sa iya kaalam. Ginahatagan niya sa pusog ang mga maluya at ang mga ginakapoy. Bisan pa ang mga pamatan-o na ginakapoy kung nagakaluya at nagakatumba sila. Pero ang mga nagasalig sa Ginoo makaangkon duwat sa pusog. Daw sa magalupad sila pariyo sa agila. Kung magdalagan sila, hindi sila pagkapuyon. Amen. Kung maglakad sila, hindi sila pagluyahon. Amen. So we started kanina sa song na nagdi-describe ng kanyang creation. Ang iyang binhimo, ang iyang binuhat. Kita mo to ginambal niya nga, nabasa niyo to nga. Daw kahapos lang, nagapungko lang siya, nagakumand siya, ang iya paghimo sang kalibutan, sang universe, paagi lang sa iyang pulong, ang iyang word, ang iyang command. So makita man naton nga ang aton nga target diri is to project naton ang gahom kag otoridad sang Dios, authority. So I'm an eagle. Madamo nagapamangkot nga ang agila ang tawag sa akon because I nag-grow ako sa pulong sang Ginoo kag my vision ang pananaw ko na mangin pareho ako kay Kristo nga siya na nga buhi diri sa duta
nga nalutsan niya ang tanan. So kung amo man ang inyo pananawon, amo man ang pananaw ni Pablo nga siling niya dira nga para makilala ko siya sa iya nga kamatayon kag sa iya man nga pagkabunhaw liwat. So amo man ako nagadesire man ako sa amuna. Kung kamo man nagadesire sa amuna nga makilala, mahibaluan ang regalo sang Dios nga makagagawom sa tanan sang kabuhi nga eternal. Para sining ako nga kabuhi karon dala ko kamo, kung diin man ako makadto, ginapakita ko sa inyo ang akon panglakaton, journey, upod sa pulong, ang pulong Diyos. So, I'm an eagle. Kaya nga, ang agila, kinanlan, makilala naton. Ang agila, makagagahom, is the master of the air, is the master of the sky, I mean. Kag, siya atong nagabaton a lot of visions how to use your gift. Amo ini ang aton nga equipping the saints nga nagatudlo kung paano kita maging isa ka pareho kay Jesucristo. So ang agila gusto gid sang gusto mabalaan sang Dios sa aton nga nagapoint ini sa accuracy sang understanding or perception sang plano sang Diyos or tagaan kita sang regalo, pareho sang agila, nga may discernment iya. Layo pa, 50 times kuno ang optical capability or ability to see beyond sa kalayo-layo sang isa ka eagle. Nakita mo ng mata sang eagle? Angin pakita ko dira. It's very sharp, kag very straight, kag very concentrated because accuracy ang iya ginadala. So amo ini abilidad o regalo ang ginahatag sang pulong sang Ginoo sa aton. The moment we study sa aton equipping the saints, damo kita na hibaluan, damo kita na discover, na explore. Kag gusto sang Dios experience tagid. Ang na-experience yan sang isa ka agila nga master of the sky. In other words, in the heavenly realm, nga ma-master naton agud to maka-join kita sa ginatawag nga war. Ang war, destined ini kay mission ni Jesus, abi, kasi na salamat, no, nag-engage na kita sa mission. Kay we were the product of missionaries. I would like to say thank you kay Pastor Andrew, Sister Sonja, DCF Korea, na nagdala diri sa mga missionaries. Madamo kita nga nakilala nga mga missionaries na naging consistent sila sa pagkadto sa aton simbahan. Kagkaroon din hubog kita man naging kay na-influensyahan kita, naging missionary man kita. So pila naman ka bansa ang aton nalabot, natiyog na naton ang Luzon, Visayas, and Mindanao, natural. Kung ikaw gusto mo magwa sa imong nation, you need to stay first in your Jerusalem. So muna nga natiyog naton ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, sa kati-training naton, because amo na gali nga ang plano sang Dios sa aton, maging agila kita. Kung sino ang leader mo, amo ka man sina. Siyempre, kung ano ginapakaon ko sa inyo, amo man ang inyong magiging, di ba? So nagapasalamat ako. We have the generational missionaries nga may ara kitang platform na kung diin all walks of life levels aton maabot sang gospel of salvation. So gani, gusto ko lang nga i-further, nga ipakita, kag ipaintindi sa aton nga ang manifesto sang glory ni Yahweh o ni Yeshua ari na. We have the discerning na we are in these last days, amo gani nga intagaan kita sang eagle eye. So we have a sharp and accurate discernment kung ano bala ang role naton sa mga ulihi nga adlaw in these last days. Eagles should know that what will happen because we are to start the war. And the war is going on na, nag-umpisa na ang World War III, both physical and syempre naghalin na sa spiritual. So that's why we need to be
We need to be involved. Kay man ang reclaiming of what was lost was the mission of Jesus Christ. The reason why He came here, 1 John 3:8 na naman, nga dito ako for how many long years ako naging equipped nga Kristiyano. Pagwa ko, syempre, may pakpak na ako. Agila ako, ginbalik ako sang Diyos diri sa akong lugar para maging agila. So that, ang agila, amo ini ang makadiscern kung ano bala ang leading sang Ginoo. I tell you last night, when you are led by the Holy Spirit because you are a son or a daughter of God, attached dira ang provision. Kaya makita ninyo ako, saan din ako makadto, the Holy Spirit is leading me, gatrabaho gid ako. Because God has given me this platform. Wherever you are, maybe sa ibang ka nga bansa, maabot kasi ning technology, nagapasalamat ako forevermore sa Ginoo nga gintagaan niya ako iya platform na kung diin malabot ka mo sang iya nga pulong through by the Holy Spirit na makahatag leading. Can you imagine kung wala ka direksyon dira sa imo kabuhi? Nagatrabaho ka lang sa abroad. Wala lang, to get money and then die. Hindi amo na ang plano sang Diyos. Through by hearing and hearing the Word of God, makahatagan ka sang Ginoo sang opportunity to enjoy kung ano man ang iyang nga plano sa aton kabuhi. So now, we are on the last days. May mga world wars na kita. May crime war kita. May civil war kita. May crime arrest gali. May civil war kita. May big war kita. Na we have to be, to establish the kingdom of God na makadaog sa tanan nga mga principle or kaharian diri sa duta. Maging gani sa dalom duta. May gahom gid iya si Jesus. So amo na nga ang atong target is to let you know, ginapakilala, go and tell kung sino ining si Jesus Christ nga ini through by our testimony, and then tanan nga mga tao mabutangan, ma-invade sang light kay si Jesus ang suga. Pagtapos ma-establisan sang prinsipyo nga ang imo kabuhi hindi na parehas ang dati. Ang pasalamat kita nga gintagaan kita idea sala nga mapatay ka nga pigado. Sala gid kung ikaw may Jesus. Sala gid nga may Jesus ka pero ara ka gyapon sa prisuhan. Sala gid ina. So hindi kita mga buhi sa sala. Mga buhi kita sa righteousness. Amugay nagkadto si Jesus to destroy the works of the devil. Balaan naton ang trabaho sang demonyo, ining mga strategical niya nga lust, paagi sa mga droga, sa mga sexual invader, sa mga huna-huna sa mga tao, both bata, pagtigulang. So gani nagkadto siya diri 1 John 3:8 to destroy all that. So karon hindi kita magtuon, hindi kita mag-side sa iya kag hindi naton i-discover, hindi kita maluwas sa sina nga entanglement. Mabenda lang gyapon kita sa bulangan, sa mga sugal, sa tanan nga mga bisyo nga nagapalain sa aton pangabuhi. You know what? Ang plano gid sang Dios manami. Kasi He's a God of beauty. He created everything to make things beautiful. So gani, kung kita, para sa akong sang unang kabuhi ko hindi beautiful, amo gani nga, naging beautiful siya. I thought, sa pito ko ka mga crown kag mga titles, abi ko amo na ang beauty, hindi gali. Ang tunay nga beauty is ara sa sulod. Na kung batunon mo ang the one who created the beautiful creation, then you become beautiful because He is the God of beauty. Amen. So wherever you go, you can create and recreate, you can recreate the created beauty of God within you. Gani nagapasalamat ako that the words that coming out from my mouth is that the words that can blow your mind. Not only to blow your mind, but to assimilate and give you the exact or accurate plan of God in your life. That is an eagle eye. Amo na ang gusto sang Diyos nga i-develop sa aton, mga Victory Christian Fellowship, kay victory ang aton dala. We are bearing what?
ang aton nga theme sa glorious, we are bearing the glory of God. So what is the glory of God? The beauty of God, the power of God, the authority of God. Nga amo ini ang aton kinahanglan para maging glorious kita. So remember, ari na kita, Babylonian has been judged by the Lord. Kita naton to the left, to the right, damo ga kalamatay because this is judgment time na. Ang iban, wala gid kabug-abog, nadula lang, napatay lang, naglupok ng eroplano because may ara gid siya ginapakita. Ang iyang pulong from the very start, i-prove niya na until the end. Now, what is the importance of an eagle? An eagle has the ability to renew. Kita nyo na ang agila, ang mataya sharp, din siya gatanaw sa sun. Kapag damo na siya gani isang mga it's high time to renew ang strength niya kay syempre nagatigulang kita. Ang agila may timing siya, may season siya nga kwaon niya ang old niya nga mga feathers kay islan ina paagi sa iyang pag-renew. That's why renewing of your strength and everything comes from the source of energy, which is physically ang sun. Kita mo na siya ang nagatanaw sa sun directly. Kaga ginaano niya ang iyang feather, giislan niya paagi sa pag-pull out sa mga daan. So the old must be gone and the new must come. That is the renewal and transformation or transforming power or ability of an eagle nga may ara man kita. Just like balaan ninyo nga paulit-ulit na lang, parang addict, gusto ng Lord na may pagbabago. Now you can have that breakthrough. Katulad po ng eroplano, ang eroplano, di ba? Hindi siya makalipad to the other side or sa himpapawid hanggat hindi mo siya sinira yung kanyang ang law of gravity dito na nag-hold sa atin. With the speed, nasisira mo. Kaya nga yung physics ay nagpapakita, kapag nag-overspeed ka, talagang tataas ka doon dito sa law of gravity. Ganon din ang buhay. Kapag hindi ka maging mabilis, you've got to increase like an eagle, increase your speed of being a leader. Sapagkat kapag hindi mo na-increase yan, hindi ka tataas at maaabot ka ng mga gossips, maaabot ka ng mga taong walang ginawa kundi inggitan ka, sisiraan ka because they don't know. Hindi nila kilala ang Diyos. Ikaw na kilala mo ang Diyos, you know how to operate in faith. Dahil ang faith by faith, through faith, ito lang ang makaka-overcome ng lahat. Na-supersede natin ang lahat ng mga naghihinder sa atin. So, a powerful is to is to charge the eagles. How to function, we are teaching you how to fly, how to gain speed. Ito ay sa pamagitan ng training natin. So, yung iba sa atin, nilo-launch na natin at nandun na nga, yung iba lumipad na, not physically lang, kundi spiritually na. Kaya na nilang magdala ng mga tao kasi ang eagle po ay designed for leaders. Yung bang nalaman mo, you are not a mistake, ay talagang napakalaking foundation yan. A start of you, of discovering of who you are. Kaya lagi kong sinasabi, exploring, searching, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. So what is the kingdom? The principle. Yung makita ko yung principle ng Lord, sinunod ko yung principle for righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. And then I found out, yun na discover mo when you start to decide to follow a principle of the one who created the heavens and the earth. Discovery will come in. Madi-discover mo na hindi ka mistake, hindi ka rito para lang kumain, humanap ng pera, and then you die. Hindi yan. Ang beyond that, yung purpose na sinasabi ng Lord ay nagpo-provoke sa iyo. Purpose ng Panginoon at plano ng Creator mo ay mag-provoke sa iyo na magkaroon ka ng vision. At yung vision na yan ay may inspire sa pamagitan ng ng iyong knowing of how important you are, of how powerful this God is, and what is the plan. Ano ba ang plano?
So, we stick to the plan of God. Kaya nga ito po ang Agila na grupo na tinrain ng Lord ay piniprepare niya sa last days to join the war. Ang war po is not between Israel na at yung mga Palestinians na yung feud nila about physically at yung pag-aagawan ng mga properties, kundi tayo ay spiritual. Ang kaaway natin ay spirito na nagsumisira sa bawat buhay. Ngayon, nire-reclaim ni Jesus, kung ikaw may Jesus, ako may Jesus, together, iti-training tayo ng Lord para i-reclaim. Ibalik yung original. At kapag nabalik na, katulad ko, nabalik na yung principle sa akin, I'm now living the way God wants me to live. So, ikaw din, I will influence you kasi yun po ang trabaho ng isang leader na maging influential tayo, maging inspirational tayo by setting an example, magiging attraction tayo sa kingdom of God of how the Lord will join all His people para sa kanyang great plan to have a family which is forever. So, you may term tayo na we are the supernatural family of mighty dahil ang Diyos natin ay mighty God. So I desire everybody to focus on our live streams kasi alam po ninyo ang live stream natin ay para siyang tubig. I believe yung iba napapagod na rin sa kati-TikTok. Kaiisip kung anong mga gimmicks nila na pumuputok lang sa hangin na nawawala. Pero itong live stream na to hindi mawawala kasi ang salita ng Diyos ay permanent at ito ay nagbibigay ng kapangyarihang magbago sa mga taong tumututok. So salamat kay Jerry, no aking anak diyan sa Manila. Nakita ko tutok na tutok siya. Hopefully pumapasok yung salita na minsan na pag-aralan na natin ngayon, maybe dahil sa mature ka na, kailangan mo lang talaga is exercise katulad ko so that kung ano man ang nangyayari sa akin, mangyayari din sa iyo. Para sa lahat ito. At ang gusto ng Lord ay mag-manifest o magpakita, mag-ebidensya ng kanyang glory. Ano bang yung glory? Yung gawa niya. Yung gamit niya, yung salita. Kaya niya mag-create, kaya mag-reclaim, kaya mag-restore, kaya niyang baguhin ang lahat. And that is the glory of God, the work of God, the work of Yahweh. So, time with the delay is over. Wala na tayo dyan ngayon. Na-improve na natin. Ang time natin is a time of multiplication na. With the Word of God, it has the capacity to multiply. Hindi yung dati na parang pawala yung time natin dahil delay ng delay. Pero ngayon, accurate na because of the eagle's eye. So God wants you to have like an eagle quality dahil gusto ng Lord na magamit po tayo. Kaya yung conviction natin ay magkakaroon tayo ng passion doon sa vision na binigay ng Diyos sa atin. So, you are born to fly. Ako I discover na like an eagle, I am born to fly. Kaya nga, marami na rin po akong nation na puntahan. It's not physically na fly, kundi yung spiritual. Kaya kahit nandito ako, I can reach other nations through by this technology. Through by this technology, ay naaabot kayo. And I believe something good, great is going to happen. In the name of Jesus na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na basta sumunod lang tayo, hindi tayo yung kumukontra. Kasi yung eagle, hindi siya talagang sumusunod siya sa wind, sa air. Kaya na ma-master niya yung air. Alam niya yung storm. Alam niya ang gagawin niya kapag storm will come. Alam niya mag-glide. Alam niyang mag-super speed, increase the speed. Kapag alam niya yung storm, hindi talagang malakas yung storm. Kahit meron siyang kapangyarihan, ay nag-aaral, meron siyang idea kung paano siya ma-survive. Hindi lang ma-survive, kundi ma-thrive.
magiging master siya ng kalangitan. I mean, ng spiritual realm. At ito ang plano ng Diyos sa atin. So it's all about leadership, ladies and gentlemen. It inspires, not manipulation. Kaya pag ang leader nagmamanipulate, ay hindi totoong leader yan. So the Lord wants you to be like an eagle. True leaders inspire people because of the passion starts. Kapag walang passion ang leader, talagang hindi leader yan. Yan ay manipulator. Gusto niyang kumuha ng isang bagay para sa kanyang benefit. Pero kapag ang leader ay may vision with conviction, it comes from the discovery of your vision, like that you are not a mistake. You are created by God for such a time like this na may purpose ka, knowing your ability, your capability. So sakto lang na malaman mo na meron ka palang role long before your mother's womb. Kaya enjoy ka dahil wow, ang sarap ng feeling kapag ikaw pala ay ginawa ng Diyos na may purpose sa kanyang great plan. So some pastors are not leaders. Some pastors are not leaders. Because some of them are entering into the ministry to make a living. Dahil walang pera, walang matrabaho, kaya magpastor na lang. Hindi po yun. Kapag ikaw ay pastor, you must come from a pastor. Kailangan ikaw ay pinanganak spiritually ng isang pastor. Katulad din ng agila. Paano kang naging agila? Dahil galing ka sa agila. Ibig sabihin, may pinanggalingan ka kung bakit ka naging ganyan. Hindi siya pwedeng pag-aralan lang kahit na hindi ka naman na-design ng Lord na maging pastor, kaya nahirapan yung iba. So, yung calling natin, why I am here in this ministry? Because I know that God wants me to be a leader. And with conviction, all of my life, I will be useless kapag wala akong conviction. Kaya yung Leon naman po ay nagsasabi na hindi mo maikaila na ikaw ay leader. Sisirain niya yung mga reasons mo na ayaw mo maging leader. Yan yung Leon. And we desire to know the leadership na hinahalimbawa ng Diyos sa kanyang mga creation para mas maintindihan natin about the purpose in life. You are born to fix something. Amen. Kapag leader ka, ito po yung aking natutunan. Kaya, tinitingnan ko ang capacity, ability ng isang agila, born to fix something. You are also born to deliver people from something. Like katulad kagabi, meron tayong deliverance from the Lord Jesus Christ kay Miguel. O kung ano man yung nangyayari kay Miguel, Jesus is not only a Savior. He helps deliver you from the snare of the devil and deliver you to His safe peace. At yung deliverance ni Jesus ay ibig sabihin ay dadalhin kanya sa kanyang marvelous light. So hindi lang po Savior si Jesus, ang dami niyang function. Kaya you will enjoy Jesus, the name Jesus, when you found it and when you discover it. So I was up to make a difference. I have now a platform na makikita ko yung sarili ko dahil sa kasusunod ko sa Kanya at naging faithful naman ako, nakita ko may difference na yung buhay ko. Nakaka-save ako ng ibang tao, nakaka-deliver ako ng ibang tao, nakakatulong ako sa kanilang lumabas sa kanilang kadiliman, no? I remember yung ating leader, nasa Manila noon, leader natin, yung ating pastora ngayon, na si Sally. Mukhang nakalimutan yung pangalan. Si Sally, na nandun siya sa Manila noong araw. No, because of the prophecy of the Lord in me, the power and authority of God in me, kinuman ko siyang umuwi. And with all those odds, daming mga distraction, yung mga hindi pwede na, parang hindi possible na mauwi siya. But it was the Lord
who pointed him to come out from that dark life, and then umuwi nga siya, and then sinunod niya, then little he found out na siya pala ay may inheritance. Ganun lang po, may gagamitin ang tao, ang Diyos na tao, for you na meron naman silang training na discernment katulad ng agila upang kayo ay maging accurate yung leader na, oy, umuwi ka sapagkat may plano ang Diyos sa'yo. Kapag nangyari, then you can say that that person ay talagang sugo ng Diyos. So kaya nga po, nababago ang buhay ng mga tao kapag mayroong propeta na pinapadala ng Diyos sa kanila, bigyan sila ng leading. Leaders can never retire. Tandaan po ninyo, ako, paano ako mag-retire? Pwede ba ako mag-retire ng pagkaagila ko? Hindi, ginawa ako ng Diyos na ganito ako. So, if I want to retire, as if I am retiring from myself. Ito yung maganda sa aming trabaho, kahit may edad na kami, knowing na walang retirement sa Panginoon, hanggat may buhay ka, nandito ka sa lupa, you keep on working because yan ang design ng Lord sa atin. So discover what can you do, what you can do in this life. You cannot retire from yourself because God had made you of who you are as a leader, kaya hindi ka pwedeng mag-retire. Unretirable ang trabaho o ang role ng isang chosen one. Katulad ng binigyan ka ng ability para ipakita sa mundo na behind that, ang Diyos na overwhelming, powerful, yung kinanta natin kanina. No one can compare His power. Amen. If you only knew Jesus, I'm sure, together, we can be an eagle and we can soar high, we can enjoy our ministry, and together we can fix something, we can do something in this world, at lahat tayo ay maging isa sa pangalang binigay ng Diyos sa atin, Jesus Christ. God bless you. I love you. Continue to know Him, worship Him, praise Him, because that's the only way that we could maintain our line of power and authority with Him. Good afternoon na. All right, this is Pastor Alfredo. And also, of course, my Junjun. Hello, hi to Ate Jal and the triplets and all yung kasi-celebrate lang natin ng ating BCF Glorious Team. Congratulations, Pastora Jennifer Juarez at yung ating mga missionaries na mga buong pamilya ng Glorious. Okay, signing off si Josh. Pakita natin yung lugar. Nandito po tayo sa Mang Omings. At alam niyo naman na Uncle Omings. Yan. At meron ito, isda. Meron silang ganyan. Ma-refresh po kayo. Kung saan si Jesus, kasama po natin siya. Together, as a family, walang imposible. You can just enjoy everybody. Enjoy life. Happy anniversary to everybody. Please prepare for our 28th celebration again. Our 28 years of service here in South Cotabato. Annyeonghaseyo.